Nasa linya si Senador JB Ejercito. Sen, this is Erwin Tulfo and Nina Corpus. Live po tayo sa PTV at saka sa Radyo Pilipinas. Good morning po. Hi, good morning Kong Erwin. Good morning din Ninya at sa ating mga tagapakinig sa PTV. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mag-iisip Pangulo po, medyo hindi natuwa dahil sinasabi niya marami tayong flood control pero po, parang hindi yata nakatulong, particularly sa Metro Manila. Kayo, sir, ano hong tingin ninyo? Kasi may mga nagsasabi, could this be ito ngang reclamation project dyan sa Manila Bay na isa rin kayo sa mga tumututol dyan, Sen? Well, siguro marahil Kong Erwin, isa na sa dahilan ng itong mga reclamation projects sa Manila Bay. Opo. No, as a matter of fact, Kong Erwin, itong Senate building na ngayon lang binaha na pinasok hanggang ground floor. Nako. Kasi po Kong Erwin, alam niyo, Ninya, yung tapat po ng Senado, halos Manila Bay na yon. Kaya lang, siguro dahil ngayon na mayroon na pong reclamation, buhangin na po yun sa tapat yan, marahil hindi po nakalabas yung tubig no, mula dito sa area ng Senado. Kaya siguro talagang may epekto na talaga yung reclamation projects po dito sa pagbabaha. At kahapon nagkaroon din ng pagkakataon na Kong Erwin at Ninya, nakapag-ikot ako kasama yung kaibigan ko, sumabay po ako nag-chopper, no? Nakita namin na sa Bulacan at Pampanga talagang naiimbak yung tubig eh. So siguro galing Sierra Madre, talagang basin yan. Kailangan magkaroon talaga Kong Erwin na Ninya ng high impact infrastructure flood control projects, no? Na talagang dapat mailabas yung tubig mula sa Bulacan at Pampanga, Central Luzon, papunta po ng Manila Bay. Kailangan dyan yung mga floodway, yung mga dike na talagang magdadala po ng tubig para palabas po ng Manila Bay. At siguro impounding areas na rin. Kasi tuwing tag-ulan, ang dami natin tubig pero pag tag-init, hindi natin naiimbak ito. Diba? So, ito yung mga bagay na kailangan natin talagang pag-isipan at high impact projects, Kong Erwin, ang tingin ko kasi, hindi naman sa inaano ko, yung mga 300 billion na ginagastos po for flood control projects, mukhang na paghahati-hatian sa buong Pilipinas, no, na sa iba't ibang distrito. Kailangan po natin diyan yung mga talagang big infrastructure, no, na talagang i-prioritize natin. Yan po yung mga floodways at mga dams, kaysa ho paghati-hatian lahat. Kasi ang nangyayari, hindi ho high impact yung mga projects. Hindi po natin nasusolusyonan itong problema dito po sa Central Luzon. Alam nyo, Sen JB, noong panahon ng Ondoy, I'm sure wala pa kayo yata sa Senado noon, ay pinag-uusapan na rin itong master plan pero hindi po yata natuloy. Do you think na it's really high time that Senate and Congress will really push for this, itong master plan na yung sinasabi ninyo lahat ng tubig iimbak sa isang lugar at saka i-release para makaiwas na tayo sa baha na naman dahil I'm sure every year na tayong babahain, dadalawin ng mga bagyo, Senador. Tama kayo, Kung Erwin. Actually, nung panahon ng Ondoy, ako po'y mayor doon. No? At ako'y naging saksi rin po ako sa naging hagupit po ng Ondoy. At actually, yung first bill that I filed in this Congress, Kong Erwin, is the Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development. No? Dahil, ang tingin ko po, dahil sa ating political system, no? Alam niyo naman, 3 years lang ang local, 6 years ang national, kasama po ang Pangulo. Ang nangyayari po sa ating mga proyekto, medium term and short term lang, wala ho tayo nung long term planning. Kaya ang sabi ko sabi ko na kahit sino ang umupong Pangulo, yung mga big ticket items, yung mga infrastructure projects, lalo na po yung sa transport sector, yung mga railway system, yung mga energy generation, mga power projects, ito mga water system, mga dam, malalaking proyekto po ito, Kung Erwin, hindi ho kaya ng 3 years, 6 years to, long-term planning to, 30 years hanggang 50 years. Kaya sana po, sa tulong nyo, baka mag-file kayo ng counterpart bill sa Kongreso, yung Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development, na kung saan, kahit sino po ang upupong Pangulo, syempre may sarili silang pet program, pero itong mga big-ticket infrastructure projects, dapat ho tuloy-tuloy. No? Yan po ang nakikita kong
kailangan nating solusyonan. Talagang long-term planning and execution po sa mga proyekto. Sige po, Sen, yung aking pong Chief of Staff at saka legal, makipag-ugnayan po sa inyong mga tauhan para mapag-usapan po ito para ika nga nasa parehong pahina ho tayo, same page itong plano ho ninyo. Mukhang maganda po Salamat ito, po. Sen JV. Salamat, Opo. Kong Erwin. Opo. Tingin ko itong talagang malaking bagay sa akin, sa atin, no? Sa ating bansa. Malaking tulong po yan. Papasalamat ako sa inyo kung makapag-file kayo kaagad. Opo. Para bago matapos ng Kongreso to, maipasa na natin para makahabol na rin tayo sa mga Asia neighbors natin. Opo. Kong Erwin, lalo na sa infrastructure at sa energy, dyan tayo nagkukulang. At kasama na rin ho itong flood mitigation po, kasama po. Okay. So ito pong mga sinasabi nyo kailangan long term, it will take 20, 50 years pa. So hindi agad mararamdaman kung sino yung nakaupong presidente po or sino yung nandyan. Hindi ho ba? Kaya ang nangyayari napaprioritize yung mga mas, yung hindi high impact. Yung mga Tama mas kayo, mabilis Nina. gawin. At Yes, tama walang ka, masyadong impact, lalo na pagdating po sa mga pagbaha at iba pang kalamidad. Well, tama ka niya, no? Sa tingin ko yan ang naging problema natin because of our political system, gaya nga yan, 3 years and 6 years ang termino. Karamihan ng mga naupong leaders, both local and national, are thinking of the legacy that they will leave behind. Kaya nga po, kasi halimbawa po, yung railway system po, ang planning, studies, planning, execution yan, niya, Kong Erwin, tingin ko, minimum 20, 30, hanggang 50 years po yan. Total, dapat yan ang planning po natin, pati sa mga energy sector, ganun din po. Kaya, kailangan ho talaga, sa tingin ko ay, kung maipasa ho natin to ni Kong Erwin, kahit sino po ang maupong Pangulo, they will have their own pet programs, pet projects, pero ang infra development should be continuous, no? Yung lalo na big ticket items, dapat ho yan tuloy-tuloy. Alright. Senator JV Ejercito, maraming salamat sir for joining us this morning. Magandang umaga po at mabuhay po kayo. Tama, Kong Erwin niya, mabuhay kayo.